Yun. Hi, hello! Welcome back to my channel, to my TikTok account. So, eto. Um, meron akong idea. Share ko lang. Regarding dito sa Kaya, ano bang tawag dito? Ayun. Sa mga taong mahilig gumawa ng kwento, or ginawang kayo ng kwento, lalong-lalo na kung regarding sa trabaho. Based on my experience kasi ito nangyari sa akin I-share ko lang sa inyo pinakamagandang solusyon para sa mga taong mahilig manira ng kapwa, para sa mga taong gumagawa ng kwento na walang ebidensya. Ito, guys, kung ang tao at ginawang ka ng kwento, di man sa maraming tao, no? Kung ito ay ipinagkalat at pinanindigan nung nagkwento or yung gumawa ng kwento, ay pwede nating kasuhan. Ano yung pwedeng ikaso sa kanya? Pero eto, depende pa rin sa situation. Once na walang ebidensya ang tao na nanira sa'yo, ito ay pwede mong gawan ng kaso. Either na slander or oral defamation or libel. Revised Penal Code 1991, may dalawang klase. No? Ito ay simple oral defamation, and yung pangalawa is great oral defamation, na yung simple oral defamation ay once na napatunayan na ito ay nagsisinungaling at walang ebidensya na maipakita, ito ay pwedeng makulong ng 1 taon at hanggang 3 taon. Pero ang simple oral defamation, ito ay pwede mo munang ireklamo sa barangay. Ang simple, ulitin ko guys ang simple oral defamation ay pwedeng makulong ng 1 taon hanggang 3 taon. Pag gusto mong ireklamo, syempre idadaan mo muna to sa barangay. Sinishare ko lang yung kaalaman ko. Ito ay pwede ka muna magreklamo sa barangay. Syempre barangay muna, di ba? Ngayon, ang pangalawa naman, ito ay great oral defamation. So, pwedeng makulong ng 2 taon at higit pa. At ito ay pwede nang hindi idaan sa barangay. Ito ay pwede nang idaan sa piskal. Diba? Lalo na kung ang pananalapi ang pinag-uusapan. Diba? Ngayon, kung ikaw ay manalo sa kaso, pwede ka nilang ito ay magbabayad ng yung nanira sa'yo ito ay possible na pwedeng magbayad ng 200,000. Diba? 200,000. So, ito guys. Bakit ko to sinishare sa inyo?
Based on my experience. Wait lang guys Based on my experience, kasi pinag-aralan ko lahat to. Ano ang magiging sitwasyon? Kasi hindi tayo pwedeng magdesisyon ng basta-basta. 'Di ba, kailangan pinag-aaralan, pinag-iisipan ng gusto, yung wala silang mababalikan sa atin, 'di ba? Kailangan ultimo butas ng karayom, kailangan pag-aralan natin. Ano yung unang-unang gagawin? Once na nagkaroon tayo ng ganito, huwag tayong makipagtalo sa kanila. Huwag tayong makipagretratan yung gamit ang bunganga. Minsan ang bunganga nakakapagbitaw ng masasakit na salita na hindi natin namamalayan. Pag nakapagbitaw tayo ng salita doon sa nagkwento at nanira sa'yo, pwede nilang kunin yun or pwede nilang gamitin yun para ibalik sa'yo. 'Di ba? So, anong dapat gawin? Hayaan natin sila. Ibigay natin sa kanila yung time na para sa kanila. Ngayon, pag-aralan mo ang gagawin mo. Kailangan detalyado yung gagawin mo. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Minsan, ang sinasabi ng ibang tao ay nakakasama. Minsan naman, ang sinasabi ng isang tao ay nakakabuti. Pero, nasa iyo pa rin ang desisyon ng lahat at ikaw pa rin ang mag-iisip ng tama para sa sarili mo. Hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao. Step by step. Diba? Step by step. Kung ang tao na nanira sa'yo at walang mailabas na ebidensya, good for you. Pero wag ka pa rin magpakampante. Diba? Kung matapang ka at alam mong tama ka at alam mong wala ang ginagawa, go fight. Panindigan mo. Lumaban ka. Huwag kang manahimik. Dahil habang nananahimik ka, habang pinababayaan mong mga tao, gagawin nila sa iba yan. Isipin mo, pag ginawa nila sa iba, kawawa naman. Diba? Ako, never ako nakipag-communicate sa kanila. Ang huling message ko, sabi ko, maghihintay ako ng explanation mo bakit mo to nasabi at bakit nagawa mo ang siraan. Wala po siyang explain sa akin. Kasi kung nag-explain po siya, maiintindihan ko pa. Kasi mabait naman akong tao eh. Madali akong magpatawad. Lalo na kung pantay lang kami ng sitwasyon. Diba? Ito guys, para mas malinaw sa inyong lahat, makinig kayo. Meron akong 5 minutes na ipaparinig sa inyo. 5 minutes lang para maging aware lahat kayo. Para maging aware kayong lahat. Baka sabihin nyo nagmamagaling ako eh. Hindi po ako magaling. Hindi rin po ako matalinong tao. Ako lang naman po yung tao na pinag-iisipan ko lahat ng desisyon kung tama o mali. At humihingi man ako ng opinion sa alam kong taong marunong at kapanipaniwala. So ito guys,
Ito po. Pakinggan nyo lang. Pakinggan nyo lang. Diba? Pakinggan nyo lang para may idea kayo. Diba? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay ang tungkol sa kaso. Kaso ng pagbibintang ng walang sapat na katibayan. Halimbawa, kapag pinagbintangan ng isang tao nang wala... Heart naman, guys. Paano man gusto nyong mag-heart lang? Kahit heart lang. Heart. Diba? Tulong ko na sa inyo to. Diba? Heart lang, guys. Yun lang hinihingi ko. Namang ebidensya o walang sapat na batayan, ang salitang binitiwan o kaya ay talagang walang maipakitang ebidensya dahil puro lamang ito paninira at kasinungalingan, pwedeng kasuhan ang nagbibintang or nagbintang ng slander or oral defamation. Ang pagbibintang ng walang sapat na katibayan sa harap ng maraming tao ay masasabing isang paninira o maaaring may personal na galit lamang. Ito ay isang mabigat na kaso, lalo na kung may katibayan o mga testigo sa taong nagbitaw ng salita at maging mga taong nakiayon ay maaari rin magkaroon ng isang mabigat na asulto. Sa legal na usapan, mahalagang ipakita mo ang ebidensya o katibayan na magpapatunay sa kaso upang hindi ka mabultahan ng kasong libel, slander o oral defamation. Sa ilalim ng Revised Penal Code of 1991 Philippines, pinagbabawalan ng sino man na magmura at magkalat ng kung ano-anong masamang impormasyon laban sa ibang tao. Ang mga pagpapakalat ng masasamang impormasyon sa ibang tao ay ituturing na paninirang puri na nagbibigay ng pananagutang kriminal laban sa sino mang gumagawa nito. Ang paninirang puri ay maaaring ituring na libel kung ito ay ginagawa sa pamamagitan ng magpapakalat ng mga maling balita. Ituturing naman itong oral defamation kung isinagawa ang paninirang puri sa pamamagitan ng sali-salita, paninira sa tao upang makumbinsi, pagpirma o sang-ayunan ng iba. May dalawang uri ng paninirang puri sa oral defamation. Una, ang simple oral defamation at ang pangalawa ay grave oral defamation. Ang simple oral defamation ay may parusang pagkakabilanggo na hindi lalampas sa 1 taon. Samantalang ang grave oral defamation ay may parusang pagkakabilanggo ng 2 taon. At dahil dito, kung ang kasong isasampa ay simple oral defamation, kailangang idaan muna ito sa barangay para sa mandatory conciliation sa ilalim ng Local Government Code. Sa kabilang dako, kung ang kasong isasampa ay grave oral defamation, pwede na itong idiretso sa piskalya o sa mga hukuman. Sa mga ganitong kaso ng oral defamation, kailangan may tumistigo na ibang tao na nakarinig mismo sa ginawang paninirang puri. Ang pagkakaroon ng testigo ng isa o higit man ay isa sa pinakamatibay na kaso, lalo na kung may ebidensya na video at magdidiin sa taong nag-akusa ng walang katunayan. Ang ginawang pagsigaw sa inyo ng paratang tungkol sa pananalapi ay tinuturing ng batas na paninirang puri o oral defamation. Ayon sa batas, ang paninirang puri ay may kaakibat na parusang pagkakakulong. Kung simple oral defamation lamang ang nangyari, maaaring makulong ang gumawa ng nasabing krimen ng mula 1 taon o hanggang 3 taon. Maaari rin pagbayarin ang gumawa ng fine na hindi higit sa halagang 200,000 piso. Ayon sa Korte Suprema, maraming kailangang tingnan sa kaso upang mapag-alaman kung ang paninirang puri ay maituturing na simple lamang o grave. Ang ilan sa mga ito ay ang mismong mga salitang binitawan. Ang mga pangyayari bago maganap ang paninirang puri, ang oras, lugar at ugnayan ng mga partido. Ang mga ito ay dapat suriin upang tunay na malaman ang level ng paninirang puring nagawa. Ito ay tinuturing na criminal law conspictus. Sa inyong pagsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nagbitaw ng mabigat na paratang, kinakailangan na magsumiti kayo sa piskalya ng inyong sinumpaang salaysay, kung saan inyong ilalahad ang mga pangyayari. Mas mainam din na gumawa ng kanilang sariling sinumpaang salaysay ang inyong mga testigo.
kung saan kanilang patutuhanan ang inyong mga inailahad sa inyong sinumpaang salaysay at kung saan kanila ring ilalahad ang kanilang mga nakita at narinig na akusa. Ito po ay ayon kay Attorney Acosta. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan guys, diba? Hindi ko lang diyan narinig, no? Hindi lang sa YouTube, hindi lang sa kung saan. Kinonfirm ko lang kung may katotohanan. Na kahit alam ko na isa siya sa nagtatrabaho sa government, na pinatunayan niya po sa akin na pwede daw po. No? Kasi bakit ko to ginagawa? May gusto kong turuan ng leksyon. Wala akong pakialam kung may pamilya ka man. Wala akong pakialam kung may anak ka man. Wala rin akong pakialam kung ikaw lang ang inaasahan. Kasi nung time na yon, inisip mo ba at may pakialam ka ba sa akin? Nung ginawa mo yon, inisip mo rin ba na ako lang ba ang maapektuhan or kasama ang pamilya ko? Diba? Hindi mo inisip yon. So, bakit ako mag-iisip kung ano ang magiging consequence sa mangyayari? Dahil kung ikaw nga, hindi mo inisip. Hindi ko alam kung meron lang bang may nagtumulak sa'yo. I don't know. Diba? Hindi ko alam. Kasi naniniwala ako na ang taong totoo at totoo yung sinasabi, may katibayan. Ako hindi ako sanay sa gulo. Sabi ko nga, mas gugustuhin ko na ang tahimik na buhay. Ang magtrabaho ng mapayapa. Gawin ko ang obligasyon ko bilang pinapasahod. Hindi nyo ako nakita na makialam sa mga ibang tao. Ang lagi kong pinapayo, wala tayong pakialam kung ano ang nakikita nyong mali dahil hindi nila kayo tao. Hindi nila kayo ka-department. Hindi mo trabaho ang trabaho nila. Kaya wala kayong pakialam. Diba? Totoo. Dahil pag pinakialaman mo ang ibang department, sabog kayo pare-pareho. Walang pagkakaisa. So, ganun ako. Bulag ako, pipi ako. Ano man ang mali, wala akong pakialam. Wala akong alam. Kasi nga, wala akong pakialam. Diba? Basang malaga sa akin, gagawa ko yung trabaho ko. Diba? Actually, may mga tao talaga akong nasulsul. Diba? May mga tao ako na sasabihin, ma'am, bakit magluluto-luto, tapos sila lang naman yung kakain, diba? Yun ay salita lamang, pwedeng i-deny, diba? Pwedeng sabihin na hindi niya sinabi. Wala namang ambag, pero magaling kumain. Pero anong lagi kong sinasabi sa kanila?
Hayaan nyo na. Pakikisama. Makisama tayo. Wala namang masama eh. Diba? Kung medyo nakakaluwag-luwag ka, diba? Mag-share ka ng blessing. Diba? Hindi mo kailangan sabihin na ganun. Wala. Ikaw nga eh. Ikaw na nagsabi na wala naman silang inambag, eh ikaw nga wala ka rin inambag eh. May inambag ka ba? Wala, di ba? Pero bakit ka nagsalita? Di ba? Walang ganun. Kaya, alam nyo, lahat ng sinabi nyo, lahat yung kinain nyo. Diba? Kaya mahirap magsalita guys, na mahirap magbitaw ng salita na hindi mo kayang panindigan. Mahirap talaga. Kaya nga, di bali ng mag-keep ka na lang. Wala pang problema. Ako sa akin hindi ko sa binubuhat ng sarili ko. Kahit saan ako pumunta, mahilig talaga akong magluto. Tapos, magpakain. Diba? Lulutuin ko, tapos papakain ko lang. Ganun lang ako. Ganun ako sa trabaho. Hindi kailangang araw-araw. Kumbaga parang, ito yung time para magkaroon kayo ng bonding. Hindi lang puro trabaho. Kasi alam mo yun, yung medyo bigyan mo naman ng konting fresh. I-refresh mo naman yung utak mo. Na, di ba ang saya? Parang, okay lang, gumastos ka. Hindi ka naman gagastos ng libo-libo eh. Diba? Ako hindi ako nanghihinayan. Kasi feeling ko, masaya ako. Ginawa ko to dahil gusto ko. Hindi nila ako pinilit. Walang nagsabi sa akin na, mag-ano ka naman. Wala. Diba? Gusto ko eh. Diba? Pero ikaw, wala ka nang inambag. Nakakala mo, ikaw yung nagpapakain. Makapagsabi ka sa mga tao na kumakain, akala mo, ang laki-laki ng naiambag mo. Diba? Ni piso, wala ka namang inambag. Tsaka, wala naman kayong pakialam eh. Diba? Pag kayo nga may problema eh. Diba? May problema kayo sa pera. Diba? Sino ba gumagawa ng paraan? Diba ako? Tapos, pagsasabihin ko na pameriendahin naman natin yung tumulong sa atin. Anong sasabihin nyo? Wala ng Saudi, kulang pa nga yung Saudi. Diba guys? Yung taong tumulong sa'yo, nakadamay problema ka sa pera, at wala namang ibang malalapitan kundi itong taong to, diba? Hindi pa pwedeng hindi naman siya humihingi ng kapalit. Walang hinihinging kapalit yung taong tumutulong. Diba? Ako yung lumalapit sa kanya. Imagine, sarili niyang pera. Sarili niyang pera. Walang walang tubo. Kung magkano yung inutang mo, yun din yung ibabalik mo. Diba? Totoo naman eh. Pero kasi yun na lang ba yung bilang mo ng isang lollipop? Pampalubag loob. Na, alam ko naman na kahit simpleng
bagay o ano lang, na-appreciate nila yun. 'Di ba? Kasi kung tayo nga na tinutulungan, sobrang na-appreciate natin eh. Ibalik natin. Hindi lang puro tayo kabig. 'Di ba? Tapos, maririnig ko pa na, ayoko na kasi pag nagsisiya tayo, pinapakanta tayo eh, ginagawa tayong isip bata eh. Ang dami-dami niyong sinasabi. Ang dami-dami niyong sinasabi. Kesyo ginagawa kayong bata, ginagawa kayong tanga, ginagawa kayo kung ano-anong mga sinasabi nyo. Ngayon, sino ba nagtanggol sa inyo? Di ba sila? Sino yung nawala? Di ba ako? Pinagtanggol nila kayo kasi hindi nila alam kung ano yung ginagawa ninyo sa kanila. Tapos meron pa dyan, sasabihin na ang galing mangbudol, marunong lang kumain, pero walang may ambag. Alam niyo yun, sa sarili niyo yun. Diba? I-deny nyo man o hindi. Pero, nasa sa inyo na yun. Ang taong, eto, lahat ng sinabi ko, sabihin yung mali ako. At kayo ang tama. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Sino man sa ating dalawang nagsisinungaling ngayon, ay nako, kung sino man, sige, sabihin ko na, kung sino man yung tao na nagsisinungaling, sa atin, ako o ikaw, bukas hindi na mamumulat yung mata mo at hindi ka nagigising. Diba? Nahamon ko kayo. Sumagot kayo kung kaya nyo sumagot. Diba? Matapang kayo sa talikuran, harapin nyo ako. Hindi yung puro nakatalikod ako, dami-dami yung sinasabi. Diba? Ngayon, ready na ba kayo? Naharapin ako. Sana ready kayo. Tatayo ako sa harapan ninyo. At susubukan kong hindi kumurap yung mata ko. Dahil tititigan ko kayo mula ulo hanggang dulo ng buhok niyo. Titignan ko kung totoo nga lahat ng sinasabi niyo. Dahil ako may ebidensya ako. Guys, sa lahat ng hindi nakakaalam bakit ako ganito magsalita. Nagkatrabaho kasi ako before. Ngayon, syempre hindi mo, kung ikaw may posisyon ka, ako hindi pa pinagmamalaki posisyon ko. Isa lang akong housekeeping supervisor. Minimum rate lang ako. May konting allowance. Diba? Konti man yon o malaki man yon, malaking na rin yung bagay sa akin. Meron kasi akong tao, dalawa lang sila, dalawa lang tutukuyin ko rito. I never mentioned the name. Ikikwento ko lang na
inedit ko daw yung ano niya, yung biometric niya. Kasi hindi ko na matandaan kung ilang araw lang yung pinasok niya. Pero basta parang absent niya ngayon, day off niya bukas. Kasi ganun ugali niya eh. Absent siya ngayon, day off niya bukas. Ganun. Pero actually bawal yun eh. Ako lang talaga ang matigas din ang ulo ko eh. 'Di ba? May reasonable naman. Reasonable. Naintindihan ko. Ganon. Basta parang hindi ko alam kung ilang days. Basta hindi niya na kumpleto yung 13 days o 12 days, parang ganon. Ngayon, sabi niya, dinagdagan ko daw. Inedit ko daw yung biometric niya. At dinagdagan ko daw. Hindi ko alam kung ilang araw. Basta kwento niya yun eh. And then, lumapit daw siya sa akin. Ang sabi niya, dinisregard niya daw yun. Hindi daw siya pumayag. Hindi daw siya pumayag na dagdagan ko. And then, pinunit ko daw sa harapan niya. Nagalit daw. Diba? Sino to? Ikaw, husa ko. Hindi ko alam kung sino. May gustong pumasok, pero foreigner. So, yun. Tuloy ko lang. May nag-i-interrupt eh. Ayun na nga. Ang sabi daw, dinagdagan ko daw yung days niya. Hindi daw siya pumayag. So, pinunit ko daw sa harapan niya. Ay, pinunit o nilamukos? Parang ganun. Ewan ko. Basta may kwentong ganun eh. Na nagalit daw ako. Tapos, tinalikuran ko daw siya. Diba? And then, eto na. Sabi inedit ko Eto, tanong ko. Yung isang tao ko, parang dalawa lang yung cover up niya. So, 8 hours, 8 hours, so 16 hours. Pumasok sa kanya yung OT ng ibang kasamahan niya. Dalawang tao, pumasok sa kanya. The question is, kung ako, na-edit ko yun, bakit kailangan pumasok yung OT ng kasamahan mo sa'yo? E di sana, umpisa pa lang, tinama ko na. Diba? Ito guys, bakit naman nangyari yun? Nung time kasi na yun, as per doon, sa isang, hindi ko nababanggitin kung anong to. As per doon, sa mismong may handle ng biometric, na-delete daw. Na-delete. Aksidente daw na na-delete. Wala naman akong karapatan dun eh. Diba? Kung na-delete yan, sino dapat ang gumawa ng paraan? Di ikaw. Diba? Kasi wala kaming karapatan dyan eh. Sa inyo yan eh. Part nyo yan eh. Hindi namin biometric yan eh. Diba sa bawat isang agency, kailangan may isang biometric. So sa amin kasi medyo nagkaroon yata ng problem. Nagkaroon ng problem kasi yung namin, yung ang tawag dito, yung inaanong ganun. Basta yun na yun. So nakikibiometric kami. So dahil minanwal niya, siguro, sa dami kasi ng tao nang kailangan niyang i-manual, baka nalito-lito na siya. Siyempre, ikaw ba naman nakatitig ka sa computer, siyempre masakit na rin ulo mo, and then, puyat ka, tapos, siyempre, pag puyat ka, hindi mo makonsentrate na eh. Then, parang, yung gusto mo nang ipahinga yung mata mo, di ba? So, ganun na ngayon nangyari. Ngayon, nung pinareview ko sa kanila, ang sabi ng isang tao ko, ma'am, kulang po ako ng isang araw. Sabi ko, naku, patay na. Sabi ko,
Wala pa naman si Sir ano. Sabi kong ganon. Paano na yan? Ngayon, tinanong ko naman itong tao ko na kung saan napunta yung OT at saka cover up yata, parang ganun. So sabi ko, ano kaya kung ganito na lang, ikaw na lang magbayad sa kanila kasi alam mo naman kung magkano lang naman OT mo, di ba? Sabi niya, wala pong problema ma'am, sige po. Niya, hindi naman po akong nagtrabaho sila naman po ibibigay ko po ma'am. So okay na, close na kami, wala na akong problema, di ba? Kasi kung papaayos ko pa yon, delay na kami. Actually, delay na kami, di ba? Delay na kami sa delay na kami. E di, ngayon, ang sabi ko, sige, kung okay lang sa'yo, sabi kong ganon, di wala na tayong problema. Di ma'am, wala na po. Ayan. O, sige, sabi ko. Dito na. Nung time na yon, nag-CA siya. Nung una, ayaw niya pa pero, nagipit na rin siguro. Hindi. Una, kumuha yata ng 300. Parang ganon. Tapos pangalawa, tapos pangatlo, parang ganon. Basta kumuha siya. Total is 1,000. 1,000. Ngayon, ang nangyari, dahil wala pa siyang ATM, cash to cash pa lang siya. Sabi ko sa kanya, yung CA mo, i-Gcash mo na lang sa akin. Sabi ko. Or kaya, kung gusto mo, sabi ko, isabay mo na rin yung doon sa dalawa. Para isang hulugan na lang. Diba? Sabi niya, sige po ma'am, wala pong problema. And then yung charge, diba? Sa akin na. Wala akong binawas, wala akong siningil, wala akong kinuha na ultimo piso, wala. Then, ano nangyari? May screenshot ako doon sa tao na pinagbigyan ko. Pagka-send sa akin, nag-send ako ng isang araw doon sa tao. Tapos, sinend ko agad yung siguro, basta yung araw na yun, hindi ko pinalagpas kinabukasan. Yung araw na yun, pinagsisend ko kung kanino may-ari. Diba? Dito na. Hindi nila alam lahat yun naka-screenshot. Lahat yun may ebidensya. Ito na nangyari. Hindi ko alam kung paano nila ibinintang sa akin na hiningian ko daw siya ng 3,000. Guys, ako pa yung naging masama. 'Di ba? Kinuhanan ko daw siya ng 3,000. Yung 3,000 na yun, siniin mo 1,000, ibinayad mo dun sa dalawa na napunta sa'yo yung OT. OT or cover up. 'Di ba? Sa akin mo lang Gcash, pero hindi sa akin napunta. Ultimo piso, wala ang pinakinabangan. Ako pa nga ang naglabas ng pera. 'Di ba? Tinransfer ko through bank. Magkano charges? 'Di ba? Sige. Nag-cash out ako, magkano ang charge? Sige nga. Actually, yung 3,000 na kulang pa yun Pero pinabayaan ko na, sabi ko, sige ako na lang bahala dun sa kulang. Hindi ako mayaman. Pero, maawain kasi ako. Hindi po ako mayaman. Maawain lang ako sa tao. Pero, ang nangyari po, ako pa po yung pinagbintangan nila na gumagawa ng masama. Kasi bakit? Madalas ko silang nakikita. Nandoon sa roof deck, mga naka-cellphone, nagpapahinga. Umikot ako sa area, ang dumi.
hindi nagtatrabaho ng maayos. Diba? Hindi po nagtatrabaho ng maayos. Dahil supervisor nila ako, baka natatakot sila na gawan ko sila ng report. Inunahan nila ako. Ang masama lang po, hindi ako kinausap, hindi ako hinayaang magpaliwanag kung ano yung side ko. Hindi man lang nila ako sana ang ginawa mo na, pinagharap-harap po kami. Pero ayun nga, hindi ko rin naman po, ewan ko kung anong, hindi ko alam. Siguro tama lang din naman yung ginawa nila na ipinasa ko sa agency ko. Pero bakit ako lang po yung nawalan ng trabaho? Diba po? Bakit ako lang po? Diba? So, ngayon po, aminin ko mat sa hindi, nakakalungkot po ang Pasko ko. Nakakalungkot. Hindi ako malungkot dahil malayo sa akin ang pamilya ko. Malungkot ako dahil sa mga taong ginawa mo na ng tama, pinagtanggol mo na, pinagtakpan mo na, ginawa mo na lahat-lahat, pero bakit ikaw pa yung ginawa nila ng masama? So, ayan, diba po? Nakakalungkot lang. Kasi ikaw na yung gumawa ng mabuti, ikaw pa yung, alam niyo yun, yung sa harapan, akala mo maganda yung samahan, tawanan, pero hindi pala, no? Hindi pala. Naniniwala na talaga ako. Kaya, this is lesson learned sa akin na hindi ako pwedeng magtiwala agad-agad, lalo na sa mga tao ko. Actually, ganito bakit hindi ako magtitiwala? Kampante ako na wala naman akong ginagawang masama. Diba? Kahit naman sino, diba? Pag wala ang ginagawang masama, hindi mo kailangan mawalan ka ng tiwala sa kapwa mo. Pero, naging kampante ako na tao ko sila. Diba? Mas marami pa yung pahinga kaysa yung trabaho. At kilala ko lang kung sino yung nagtatrabaho na halos umiiyak na sa akin. Kain po. Ayun guys, so ito lang po. Tatapusin ko na po yung video na ito. At muli po ako magpapasalamat sa inyo. Thank you po sa mga laging sumusuport sa live ko. Ayun, shout out JM Shop. Ayun, JM Shop. Ano po ba yung ano natin? Ayun,
Grocery po ba to? Or tindahan po ba to? Saan po ba yung location? I-ano nyo na lang po sa akin para ma-shoutout ko, no? So, ayan, JM Shop. Thank you po sa pag-support. And then, Sigrid Yuki. Yun. Hello po and good afternoon. Good afternoon din, Sir Son Gyupsal. Parang naano ko na to before. And then may Chinese, hindi ko alam. Hindi ko bakit naman kasi Chinese ang mo, baby ko? And then, Mau Cuevas. Hello, Ma'am Cuevas. Nanette Bedbed. Ay, hindi pala. Nanette B. Echeves. Dave. Mami. Hello, Mami Dindin. Someday magkikita rin tayo. Ay, Char. Totoo ba Tech? Hotdog. Oh, ikaw may hotdog ka. Ako nga wala eh. Hello, Lorenzo Lopez. Anby. Hello, Ghost Fighter. Wow! Naalala ko tong Ghost Fighter na to. And then, sa sobrang nagmahal sa akin at binigyan ako ng 101 na heart. Floraline. Hello, Miss Floraline. Hello, Ma'am Floraline. Ayan. Ang dami. And then, hello, Sherlock. Markley. Rosana Bantados. Jenny B. Unknown. Aba, may unknown pa. Jesusa. Jesusa. Kasi ang haba nung E niya eh. Jesusa. Diba? Diyos ko. Hello, Julie Yusi, Vicente de Ramos, Cristeta Tacueño, XX Seri, Rolly Tahona, Evangeline Penafie, Karen King. Hello, Karen King. May mga pangalan yun. Bakit ganyan? Angelica Estrada, Rowena Barrios, Cheryl Bayawan Palma, yun. Ernesto Aragones. Hello, Mama Delia ko. Ikaw po ba ay isang Chinese, Korean? Parang ganun eh. Francis De Asis, Annalyn Montano, Jefferson Flores. Kala ko kamag-anak na eh. Rona Sarmiento, Skylook. Wow. Skylook. Aurora Jody Guelleria. Lupigi Nefuente. Froxy. Ano to? Froxy ka ba? Pag may mga date ganun. Froxy 11. User 88424943787768. Hello, this is your contact number? Bakit, walang mysterious ka, no? Marites ka, no? Walang walang muka, tapos user lang. As in, wala talaga siyang muka. Ikaw, Marites ka. Marites ka. Irene Galimba Ramone. Shanawel. Peter Carlo Triple. Jessica Ventura. Kathleen. Ba't hindi ko pa ginawang Katniel? Char. Okay. Hello, Miss Kathleen. Miss Nies. Daikis ba to? Daikis 07 and Vivian Sencho Enriquez. Mercedes-Benz. No charot. Mercedes Gonzalesa. Diyos ko, Lord. Hello, Ivy Mien. Diyos ko, mga Koreano. Rihanna Pau. Hanilei. Angel.
Doris Padayo. Uy, TikTok. Hello, TikTok. Lore Taumali. Taumali. Tapos, user for 6BM Z9 A3NL. Pero ito may mukha. Diba? Hello, Rosette Sagum 2629 2009. Miss Ness. Ang dami nyo po. So, ayan, shout out na lang po sa mga hindi ko na siya shout out. Hello, Jenny Camacho, Aida, user na naman, daming user Det, user Ari, John Tolentino, Elizabeth. So, yung mga wala pong mukha, baka naman gusto nyo maglagay ng mukha, kahit mukha na lang po ng aso nyo, pusa nyo, or ano ba yun? Ano ba yan? Ano bang, ano yun? Ano ba yun? Pati ako napapaano ba yun? Ewan ko sa inyo. Yun o. Sana kahit ano. Diba? So, ayan, sa lahat po ng mga nakinig, nanood ng aking live. Maraming salamat po at ito ang para sa inyo. At isa pa. At syempre, isa pa. Siyempre, tama naman na, busado na kayo. Tama naman na, busado na kayo. Ayan. Hello, JM Shop. Ayan. I-PM mo na lang sa akin, sir, kung saan yung location nyo para ma-shoutout po kayo. Tapos, i-promote natin yung shop nyo, di ba? Hindi naman siguro magagalit sa TikTok. Okay lang yon, donation ko na lang din po sa inyo yon, di ba? So, i-PM mo na lang ako, sir, para every time na magla-live ako, mababanggit kita. At padala nyo na lang ako dito ng kahit na ano, char. Di po. So, bye-bye!